Pag-usapan natin ito naman si Presidential Spokesman Salvador Panelo. Bakit mo hinihuli yan? Hindi, kasi ganito yan, Lakay. But just to set the record straight, no? Okay. We have nothing personal against the person. Yes, yes, yes. Kasi in the first place, napakagaling na abogado ni Attorney Panelo. And okay naman siyang spokesman, no? But yung sabihin niya nung una na siya yung magiging PCOO o press secretary, aba hindi namin papayagan. Dahil in the first place, minsan po kayong nagdepensa, abogado kayo, di ba? Abogado kayo, natural yan, na idepensa nyo yung mag-hire sa inyo. Tama po yun. Yung kliyente. Oo, pero yung mga nasabi nyo roon, nung kayo po'y nagsasalita bilang abogado, maaari pong maging contradicting sa sasabihin nyo ngayon bilang spokesman naman o bilang press secretary naman ng papasok na administrasyon. Now, since hindi po kayo naging press secretary at nandyan po ang aming kapatid na si Martin Andanar, abay medyo gumaan po yung loob namin. Now, ang amin naman po, baka naman maaari, meron namang ibang posisyon dyan. Pwede naman yung walang koneksyon sa media. Yung may koneksyon sa inyong pagiging abogado. Pero wag lang DOJ. Dahil yung DOJ, may koneksyon pa rin po sa amin dahil ang DOJ ang nagtatanggol doon sa mga pamilya nung mga naiwan ng biktima, yung mga namatay dyan sa Ampatuan Massacre. Now, hindi natin masyado masaliksik ng todo to dahil unang-una, may problema nga sa napag-usapan kay Digong tungkol sa media killings. Na sinasabi ni Digong na ang media killings ay kaya raw napapatay dahil sa mga korap na mga media. Well, maaari tayong maniwala, no? Pero isa lang po paliwanag natin sa ating Pangulo na ang tao po'y may karapatang mabuhay. Naman. Ano man pong malabag nitong batas, kailangan kasuhan natin. Now, it's about time for the President to know that there is a National Press Club who is trying to police our own ranks. Kami po may mga napa-entrap na po kami, may mga napahuli na kami na hindi po lumalabas sa media. Ito po yung ginagawa namin para mabantayan yung sarili naming hanay at wag mapulaan. Dahil nga nakita nyo sa social media na lang kung paano pulaan, sabihin na, talaga naman korap kayo, talaga naman bias kayo. Well, in fact, totoo po. Meron po kayong tinatawag ng mga bias na TV station dyan, bias na mga website, bias na dyaryo. Totoo po yan, marami po yan. Dahil may kanya-kanya pong interes yan. Dahil mga negosyante pa rin po yan. Di ba? Pero ang sa atin po rito, wag naman nating lahatin. Meron pong ilang pang matitino na dapat po naman nating galangin. Kasi yung sweeping statement ng ating incoming president na si Mayor Digong, medyo marami pong nasaktan. Ako po, to be frank with you, hindi po ako nasaktan dahil ako po naniniwalang malinis ang inyong damdamin para sa media. At nung nag-usap po tayo, nung ako'y pumunta sa Davao, nung bagong panalo pa lang kayo, naibulong ko na yan. As in, naibulong ko na sinabi ko, Mayor, may problema po tayo. Yung sa media killings, hindi po inaksyonan ng Aquino administration. Ano sabi? Ang sabi niya sa akin, alam mo, mga pumapatay dyan, ano yan mga ganito yan. Hindi ko nasasabihin na, mga ganito yan, mga pumapatay dyan Ang gagawin natin dyan, mga 5 lang. 5 lang, patayin din natin. Sigurado titigil yan. Sino mo yung sagot niya, ganon. Point blank. Tira ka agad siya ng ganon. So, tsaka mararamdaman mo, habang hawak niya akong ganon, na talagang bukal sa kalooban niya, nasa puso niya, yung sinasabi niya, na talagang gagawin niya. Na to protect us, no? Kasi, hindi naman po sa pagyayabang, isa po tayo sa mga naglalabas. Dyaryo lang natin, ang Remate lang, Remate Express, ang naglalabas ng istorya ni Duterte nang walang bayad. Dahil yung iba, puro bayaran na Hindi ko naman nila lahat, pero marami bayaran. Di ba? Pero tayo, nilabas natin yan ng fair and square. Bawat padala ng press release, labas natin. Dahil nakita natin, talagang walang nag-entertain sa kanila. No? So, ginawa natin yun. Bakit? Sa paniniwalang may pag-asa pa ang bayan. Pero sa kabilang banda, kasama Benny, malaki rin ang naging epekto yung galit ni President Rodi sa ating mga kapatid sa media. Kahit sa social media, tinan mo, marami rin mga reactions na nagsasabi na, totoo naman, na dapat linisin natin
ang ating mga ranggo. Ang di ba? hanay. Ang ating hanay. Totoo lang. Totoo yan, Kasi totoo marami yan. rin mga, kumbaga sa kamatis na nakalagay sa isang lalagyan, marami rin bulok na kamatis. Oo, na marami mga dadamay. Oo, At yung mga nagpapanggap na hindi bulok, nasaksakan naman ng bulok. Di ba? Yan ang maganda eh. Ang daming ganyan eh. Di ba? Ang daming bulok na kasama natin na tapos ang yayabang nyo pa sa Facebook. Oo, Di ba? Meron nga akong kilala. Oo. Banat ng banat, ang galing. Talagang kung bumanat siya, ang diin eh. Kasi ang PR niya, noong bagong eleksyon, si Grace po. Kalaban. Oo, tapos nung si Grace po, ang PR niya, Oo. di kumikita siya. Oo. Nag-declare ang iglesia. Oo. Nung nag-declare ang iglesia na Duterte sila, hindi siya ngayon makapalag. Kasi PR niya rin yung iglesia. So ngayon, ayaw niya sa gusto, may kita siya roon, tinulungan niya naman ngayon yung iglesia. Di ba? PR niya, kaibigan niya yung iglesia. Ayun, matapos ang eleksyon at manalo, si Duterte, pinagbabanatan niya. Kasi siyempre nga naman, wala na siyang kinikita. Yun ang masasakit dyan eh. Di ba? Kayo yung mga tinatawag na number 3. Number 3. Yung vultures. Vultures. Oo, tawagin, di ba? Tsaka, number 2 and 3 na rin, yung taking sides, di ba? Tama. So ngayon, tayo pa hindi nagmamalinis. Pero alam nyo, siguro naman, konting delikadesa, di ba? Pwede naman makitikim-tikim eh. Huwag na maswapang, na pati yung kaldero, nguyain nyo. Di ba? At nakikita ko dito, ang gusto talaga ni Pangulong Digong, President Tory, maglinis tayo lahat. Lahat. Magmula sa gobyerno, magmula sa mga pulis, sa relihiyon, sa militar, sa media, lahat tayo maglinis. Kasi yung sinasabi niya, that change is coming. Hindi sukli ha. Hindi sukli. Pagbabago ha. That change is coming. Pero dapat kasama tayo sa pagbabago na yan. Sa pagbabago na yan. Magsimula tayo sa ating mga sarili. Tsaka wag niyong ipagmamalaki ng media kayo na you can make or break, di ba? Na kayo relihiyon, na ang Katoliko you can make or break. Nung alaw yan, nung alaw. Noon kay Marcos, nagawa niyo yan dahil walang social media. Ang bilis bolahin ng taong bayan. Ngayon hindi. Kitang-kita kung ilan ang sumusuporta kay Digong. Di ba tayo po hindi kumakampi kay Digong. Hindi rin maganda yung sweeping na sinasabi niya. And at the same time, Sir, presidente na po kayo. Kunting pino lang. Yung mura, medyo, di ba? Di ba? Di ba na sinabi naman niya basta't pag-upong-pag-upo niya, magkakaroon daw na ano niya, sabi niya, metamorphosis. Yung biglang pagbabago. Di ba? Magiging presidential ng Parang, niya. para daw siyang caterpillar that turned into a butterfly. Yes. Unti-unti niya kasing babaguhin Ngayon, yung termino sa Visayas na bugoy-bugoy. ngayon ang tanong diyan, Lakay, yung ba totoo o nagbibiro na naman siya? Yan ang masakit doon. Palagay ko, totoo. Di ba? Kasi, hindi pa nagsisink in na, presidente na siya ng buong Pilipinas. Hindi lang siya mayor ng Davao. Presidente na siya. Tsaka yung sinasabi yung don't F with me. Oo. Medyo ingat po tayo ron, di ba? Pero alam mo, yung mga bagay na pong yan, meron pong ilan-ilan. Alam ko may pinaghuhugutan, okay. This is the straight to the point. May pinaghuhugutan ang ating Pangulo. Yang June Pala na yan, based on my investigation, sumalangit na ang iyong kaluluwa, kapatid na June Pala. Pero based on my investigation, talagang dinurog pala nito kababanat si Mayor Duterte. At saka alam ko, naging konsel pa yan si June Pala. At sa konseho, minority, kumbaga, siyang leader ng minority sa konseho na Davao. So, walang nangyari, kundi upakan, no? Then, siyempre, sugatan yung mama. Wala tayong, kaya yung sinasabi na talagang he's a rotten son of a bitch. Di ba? Bulok na anak ng pu. Di ba? Yan ang masakit doon. Di ba? Huwag naman ganon, sir. Kasi kahit na marami nang ginagawa si Pangulong Digong for Davao, parang ilan sa mga kaibigan natin na wala nang makita maganda. Ganun ang naging papel ni June Pala sa Davao. Wala nang makita maganda sa lahat ng mga ginagawa ni Digong. And yet ngayon naman, ang sinasabi naman ni Digong, bakit pinapansin nyo yung mga maliliit na bagay na sinasabi ko na dito naman sa Davao, doon sa mga lokal na mga media rito, nauunawaan nila. Alam mo kasi may ugali itong si hindi, unahin na muna natin yung catcalling. Catcalling? Yung Nahirapan ako di ba? Yan gano'n niya. Yung catcalling niya, mali po ito. Mali po yung catcalling na yan. Hindi po
tayo sang-ayon dyan. Dahil unang-una, yan po ay sexual harassment kung tawagin nila. Pero, sa akin, sa ganang akin lang hindi po, na ang catcalling, siguro, kung hindi mo kilala yung tao at nasa isang lugar kayo at madilim, o sabihin mo nang dadalawa kayo at bigla kang kinatcalling na gano'n, o may nagiinom man, bigla kang sinipulan, abay, may sexual harassment po yan. Pero yung i-catcalling ka, nakasama yung mga media, at lahat kayo'y nandoon na para bang nagbibiroan lang, I don't think there is... Alam nyo yung sexual harassment, dapat sana ay i-analyze natin kung may kasama bang pagnanasa yung ginawa. Kaya nga sexual harassment Okay. But that is yung point natin. Pero basically, mali po yan, Mr. President. Yung catcalling po, ginagawa lang yan sa kabarkada, kaibigan. Pwede nyo hong gawin yan, hindi harassment yan. Eto naman yun, Lakay. Ang tingin kasi ni Digong sa lahat ng media, basta't nagko-cover sa kanya, barkada niya. Ayun. Gaya ni Regalado ng Philippine Star. Alam mo bang kaharap ako nung in-interview siya? Sir, what will you be wearing in your inauguration in Malacanang? Sabi niya, secret. No, sir, you need to tell me. Taga Philippine Star to, Yung may edad na nagko-cover. Tama. No, sir, you need to tell me. Kasi the Susunod people ko. need to know this, di ba? Para sila. Gaga ka pala Sabi nga secret Would you imagine that? Nasa isang press con, sasabihin yan, di ba? So, pag sinabi niya ito kay Maris, ano kaya kaso na naman ni Digong, di ba? Nakuha niyo yung point na to. Kasi si Digong, he feels so free, so open whenever he's with the media. So he says everything. Yes. Di ba? Even those things na hindi dapat sabihin, talagang babanggitin niya. Those were the things na kinalaman natin about Digong, no? Pero basically, kung tayo taga Manila, hindi talaga natin maunawaan. And of course, Lakay, isa pang problema. Bisaya ako. Bisaya. Sos. Oo. Hirap maintindihan. In fairness to Maris naman, wala namang pahayag si Maris na dapat humingi ng apolohiya si Mayor Digong, si Pangulong Digong. Ibig sabihin, naintindihan niya. Ang gusto lang ng Rappler, SS-in. Gustong SS-in ng Rappler. Ni Pia Ranyada para... Hindi, pero alam naman natin na pag-utusan lang din yung kapatid natin. Gustong SS-in yung story about that. Sana naman yung mga ganung bagay, wag na nating palakihin, di ba? Napakabulok na istorya niya, napakaliit na istorya niya para palakihin pa natin. And basically, let's look forward naman kung ano yung pananaw ng mama, no? Pero kung siguro yan ay pagnanakaw sa taong bayan, sa kaban ng bayan, o talagang hinaras ka at hinipuan ka, abay, mas masama yun. Oo naman. Diba? Yun talaga papalag na tayo. And we sympathize with our brother Rafi Tima sa kanyang naramdaman bilang asawa. Well, in fact, tama lang yun na sumama ang loob dahil ikaw nga naman, asawa mo, si Pula ng gano'n, di ba? Masakit yun. Pero ang atin naman siguro tingnan natin kung talagang merong malaswang intensyon yung ginawang yun. Di ba? Okay, so ituloy natin yung ating honeymoon sa ating Pangulong Digong. Wala na honeymoon. Wala na honeymoon ba? Wala na. Kasi awatin mo man honeymoon sa Diario TV at radyo. Uupakan naman sa Facebook Bakbakan na ng bakbakan. Ang importante kasi kay Mayor Duterte, trabaho na. Trabaho na. Bakbakan na sa trabaho. Dahil kung i-honeymoon mo pa ng 1 month yan, abay, anak ng pitong syokoy. Sabagay, hindi pa nagsisimula nga naman sa trabaho, nakakaramdam na tayo ng mga talagang mga pagbabago. Saka makikita na, yung Cebu, iniiwanan na sa kalsada. Ibig sabihin, takot na. Takot na sila. At yung sinasabi nila na, bagsak ang presyo ngayon ng Cebu. Diba? Buy one, take one na raw. Buy one, take one. Naalala ko nung... Meron pang pautang na. Mag-throwback tayo sandali. Naalala ko nung Pangulo ng Chief ng PNP si P. Lacson. Diba sabi niya, kayo mga general dyan, kayo mga colonel dyan, na gumagamit ng mga hot cash dyan. Iwanan nyo sa kalsada. Hindi, iwanan nyo sa iwanan nyo sa grandstand. Yan, iwanan nyo. Matuto nga. Iniwanan. Nag-iiwanan. Ibig sabihin, totoo. Totoo. Diba? Talagang no nonsense. Mamaya pag-usapan pa natin yung tungkol sa mga curfew naman na nangyayari. Okay. Going up? Robust. Astig to. Wanna ride? Robust.
Astig to. With proper diet and exercise, ugaliing uminom ng ATC Coenzyme Q10 everyday. ATC Coenzyme Q10. You're in good heart. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Coenzyme Q10 ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. With proper diet, exercise, and the right nutrients, ang ATC Fish Oil ay may omega-3 fatty acid, mapapangalagaan ang puso mo. ATC Fish Oil. Love your heart. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang fish oil ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. In the showbiz industry, there are 2 rules. 1, stand out, pakita mong magaling ka, and deserving ka sa industriya. And the second one, fat out. Kailangan mong i-maintain ang slim and healthy body dahil ang too much fat, bad for the health. Kaya naman ang secret ko to stand out, aside from proper diet and exercise, Fat Out. Fat Out has sweep and shred formula that contains psyllium husk and green tea extract. I stand out. Stand out with Fat Out. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang fat out ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.